So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, i-game test natin itong isang very affordable na water resistant smartphone ni Vivo, ang Vivo Y21D. Maganda kaya to? Tara check natin. So 5 games ang ating i-test. Meron tayong ML, Hawk, Genshin, Wuwa, at Sea. So first na lalaruin natin is Mobile Legends. So ito ang ating settings. So map quality ultra, effects high, resolution HD. Pagdating sa Mobile Legends, ayan, playable naman siya dito sa Vivo Y21D. No problems at all while playing this smartphone, this game dito sa smartphone na to. So next naman is Honor of Kings. Ayan, set natin yung settings niya. So graphics ay FPS high, resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings, super playable naman siya dito sa Vivo Y21D. Merong mga slight frame drops pero manageable naman siya. Next is COD. Ito yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So ayan, pinakamataas lang graphics is medium. Tapos frame rate natin nasa high. Same din yan sa Battle Royale. So pagdating sa COD Battle Royale, playable naman siya dito sa Vivo Y21D. May mga slight frame drops pero manageable lang.
Sa COD, multiplayer, playable din naman siya. Ayan, may mga frame drops from time to time dito sa device na to. Pero so far so good din naman siya kahit papaano. So next is Genshin. So set lang natin siya sa pinaka lowest, wag na tayo mag-expect too much. So try natin. Okay. So lowest na to, medyo may frame drops. So, pag sinet niya sa lowest, matik yan. Medyo, yung graphics, pixelated. Tingnan lang natin kung nakakaya niya kahit sa lowest. Since yung chipset niya, hindi naman naka-design for heavy games like Genshin. Pero let's try, kaya nga game test, diba? Pero yan, nakikipag-battle tayo. May frame drops. I must leave no stone unturned. Ayun, nahihirapan siya, no? Oh, may frame drops, oh. So, hindi siya smooth kahit sa lowest settings, ha? Pero kung itatry nyo talaga mag-Genshin, ayan, always manage your expectation while playing Genshin dito. Na ano naman siya, nape-play naman siya, or nakakalaro naman kayo, pero hindi nga lang talaga siya smooth, mga idol. So, yan, pagdating sa Genshin Impact, playable, pero hindi siya smooth. Kaya set nyo na lang talaga sa pinakamababang settings itong Genshin Impact dito sa smartphone na to. So next is Wuthering Waves. So syempre set na lang natin siya sa recommended settings. Huwag na tayo maghangad talaga ng mga matataas sa settings, especially sa mga ganitong devices. Pero ayun nga, since game test, try nga natin. So yan, performance, resolution low, 30 FPS. So ito yung set nating settings dito sa WUA. Hop. Una pa lang, tumatalon na. Hop. Ay. Tagal mag-load ng graphics, mga idol. Uy. Ako po. Grabing, frame drop. Oh. So, as you can see, nagbabata tayo sa Genshin, sa WUA. Mas kaya niya pa yung Genshin talaga. So, napapatunayan talaga natin na mas mabigat ang WUA ngayon compared sa Genshin Impact. Ayan, no. Grabe. Uy. Ayan na. Nahirapan na. Wala na. Finish na. Wala na. Ang init agad dito ng smartphone. So, again, Genshin Impact ay hindi po playable. Huwag nyo nang balakin i-download dahil sayang lang oras nyo. So, hindi siya playable dito sa Vivo Y21D. So, yun yung ating game test dito sa Vivo Y21D. So, yun nga, when playing dito sa smartphone na itong pinaka-the best lang dito gamitin talaga is mga MOBA games. So, hindi ko siya marirecommend, of course, for gaming. Hindi siya pwede. Pero for its price, yun nga, nakakalungkot lang na hindi tayo makakapaglaro dito sa Vivo Y21D. Again, may ibang target consumer tong smartphone na to. Yung mga consumers na, alam mo yun, yung hindi naman talaga focus is gaming pero gusto nila ng mga ibang performance sa smartphone like water resistant, excellent camera performance, at marami pang iba. And of course, battery performance. Sa gaming, ang aspect na maganda dito sa Vivo Y21D is yung battery. Napakaunat ng battery niya at ang lakas ng speakers sa itong smartphone na to. So, kung i-rate ko ang kanyang gaming performance sa kanyang price na 6,000 to 7,000 pesos, one of the lowest and highest. Ang score ko dito, mga ka-J-Vlog, nasa 5. So, kung interested kayo dito sa Vivo Y21D, ayan, ilalagay ko po yung link nito dito sa ating video, sa View Products. I-click nyo na yan dahil mura nyo lang makukuha dyan ng Vivo Y21D. Up to 1,000 pesos off po ang pwede nyong makuha na voucher pag upon purchase sa smartphone na to.